Hello Kafdan fans! Ito na nga ha, nagsabay ng kulitan mga kasembreros. Nagpakita ng kulitan mga kasembreros si Ma'am Catherine at Sir Alden. Si Sir Alden kagabi, ito yung yung sa Stars on the Floor nga nila na segment mga kasembreros na kung saan nauto na naman ni Ma'am Marian Rivera si Sir Alden na pinag-chat siya. Tapos ang sabayang galaw niya sa huli yung ibang chacha yung ginawa ni Sir Alden Richards, yung kaya Ma'am Raisa Rizzo na charat so ang kulit lang talaga. So kasi parang nagawa daw nila dati ito ni Sir Alden at saka ni Ma'am Marian Rivera sa Carmela na teleserye nga na ginawa nila dati mga kasembreros. So ang kulit ng ang galing kasi pagka si Marian talaga nagsabi, si Alden talagang go na go ito mga kasembreros na kahit minsan ay parang yung bunsong kapatid mo na pag pinagawa mo ng ganito ay sunod naman agad, Ito Sir Alden parang sobra pa sa bunsong kapatid kasi pag tunay mo na kapatid minsan pag pinapagawa mo ng ganito ganyan, so hindi pa sumusunod, pero Sir Alden talaga nagpapauto talaga ito parati kay Marian. And then sobrang bait din ng dalawa, so parang magkapatid na lang yung turingan nila talaga mga kasembreros. And then si Ma'am Catherine, ang kulit din ito, kagabi ka-post na ito mga kasembreros. Parang tinanong niya dun sa may cream silk, parang tinanong niya yung may-ari ng cellphone na fan ng kasembreros. Sabi niya video, sabi ng video po, sabi ng ganung fan. Tapos sabi ni Ma'am Catherine, video. Tapos sabay dito parang patawa face niya mga kasembreros ni Ma'am Catherine. Sobrang kulit lang talaga ni Phenomenal Box Office Queen mga kasembreros. Alam mo yung kakulitan niya, random mga kasembreros, at sudden, parang hindi mo isipin na gagawin niya yung kakulitan, pero walang dull moments kapag si Ma'am Catherine yung kasama mo mga kasembreros. So naintindihan ko ng iba na parang dito na hindi na kay Ma'am Catherine, pero okay lang yan kasi we cannot please everyone naman po and then so dito sa may post ni doon sa post kagabi na bago, madami ang nag-comment parang na-appreciate nila yung beauty ni Ma'am Catherine. Sabi dito ni AA Winnie, sabi niya sobrang Latina Queen Cath, sabi naman ni Ana dito, sabi no need magkalahi o mistisa para masabihan natin na maganda talaga siya, sabi ganon. Sabi naman ng Apple, grabe ang layo na itsura niya sa video, mas maganda siya sa personal, liit ng face niya. Sabi naman ni Bautista Romil, ang nakatawa to, sabi niya, baka asawa ko yan si Catherine. Baka asawa daw niya. So ang kulit lang ng isang fan na ito. Sabi naman ni Florinda Sales, sabi niya, beautiful inside and out Catherine, tapos parang may corona. Sabi na, ang kulit ito, sabi niya, Joyce Closet, sabi niya, parang di siya tumatanda. Ganyan mukha niya noong 2012 sa Must Be Loved and Got to Believe. Grabe, pure natural siya, sabi gano'n niya Ma'am Maricar. So which is tama, talagang yung beauty ni Ma'am Catherine ay masabi mong natural na natural, walang halong retoke, May siguro mga enhancements, yung mga facial routine and so on, kasi puhunan nila yung kanilang itsura at ang kanilang talento mga kasembreros. So pero kailangan nyo kahit sino man naman kahit nga mga vlogger ay talagang ganun mga kasembreros. And then ito, so binalita, sige, ito muna prayer ni Sir Alden for today, Sabi niya ito, Dear God, we lift up those who are struggling and feeling on the brink of giving up. Infuse their hearts with your strength and hope, reminding them that they are never alone in their battles. Provide them with the courage to persevere, the resilience to withstand their trials, and the assurance of your constant presence and unfailing love. Help them to see beyond their current struggles to the hope and possibilities that lie ahead. May they find comfort in your promises and the support of those around them, finding the will to continue and the faith to trust in your plan. In Jesus' name, Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. So, sobrang sobrang nakakatuwa talaga yung mga posts ni Sir Alden.
when it comes sa dito sa mga verses, sa mga prayers mga kasembreros. So prayer talaga effective mga kasembreros, no? Kasi nga yun yung ating communication sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. And then ito, so ang cute, no? Kasi kagabi ay nanood ulit ng Hello Love Again yung isang fan. Ito yung eksena nila mga kasembreros nga, no? Nung nagkaroon sila ng confrontation ni Ma'am Catherine at ni Sir Alden mga kasembreros nung hindi nakauwi ng gabi si Sir Alden mga kasembreros. Tapos parang nag-away sila or nag-quarrel mga kasembreros dito. Kasi wala man ng text, walang tawag si Sir Alden. So grabe ang ang eksena na to mga kasembreros, talagang tumatak talaga ito mga kasembreros, kasi dito parang binuhos lahat ni Ma'am Catherine yung kanyang galit at saka yung iyak and lahat ng emotion dito. So alam natin yung kwento, no? Parang ni-rewatch lang or pinanood ulit ng isang Kathleen fan mga kasembreros to kagabi, tas pinost sa kanyang TikTok account. And then ito, si Sir Ogie Diaz, no? Binalita niya sa kanyang channel yung James Reid at Catherine na tandem nga mga kasembreros na may bagong teleserye. And dito ko nalaman, may time pala dati na nung si Sir Ogie Diaz, parang si Ma'am Liza ay under pa ng kanyang management mga kasembreros, ay inoferan para sila, no, ni Daniel Padilla at saka ni Ma'am Liza na magtatambal. Kasi ngayon naalala niya na si Ma'am Catherine at saka si James Reid pinagtambal, tapos dati parang na-recall din niya, naalala niya na si Sir Daniel Padilla at saka si Ma'am Liza Soberano ay inoferan din pala ng teleserye or project, no, na magkakasama sila. So parang ang kulit lang, no, which is yun ang collaboration yung ginagawa ng management ng ABS-CBN at saka GMA ngayon mga kasembreros. So para ang kulit nga niya dito na kung kasali ba si OGD. Tapos parang tumawa sila mga kasembreros. Tapos sa topic nila dito yung Elena 1944, kung gagawin ba ni Ma'am Catherine. So pareho din ng namin parang tuloy. Tapos madedeli lang siya ng konti mga kasembreros. So ito yung inaabangan ko talaga, yung Elena 1944. Alam ko may pasabog sila dito. It's either 90% tayong naniniwala or hoping na si Sir Alden yung magiging katambal niya dito mga kasembreros na leading man. So we're definitely fervently praying mga kasembreros na si Sir Alden yung kanyang magiging leading man dito. So pero parang nade-delay kasi siya mga kasembreros, kung kaya iniisip na na baka nagbago ng plans, no, parang ni-reshuffle nila at saka malaki yung pagbabago kasi nga iniban nila yung baka Sir Alden talaga mga kasembreros. So hoping and praying tayo. Alright, so actually that is it sa ating Kathleen items, no? Sana pa ipakinggan pa natin ang Word of God. Today is August 31 na. Nakabukas bar month na mga kasembreros, no? September na. So Blessed Sunday po sa bawat isa at sa ating buong pamilya po dyan. Sana po ipakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Sana po ipakinggan natin ang title po, Parang Anino Lang. Ecclesiastes 6 verse 12. For who knows what is good for man in life? All the days of his vain life which he passes like a shadow. Parang anino mga kasembreros. Who can tell a man what will happen after him under the sun? Napakalalim nito mga kasembreros. And ang book of Ecclesiastes written by King Solomon, the wisest man, the wisest king mga kasembreros, ay patungkol talaga sa truth, no, or katotohanan about sa buhay mga kasembreros. And if I were you, talagang I highly recommend mga kasembreros and encourage you, no, to read mga kasembreros ang book of Ecclesiastes. Apart from Proverbs, no, and then Psalms mga kasembreros, ay napakaganda nitong basahin itong book of Ecclesiastes mga kasembreros. So this is about the acknowledgement of the limitations ng human understanding at saka yung futility ba ng trying to comprehend the unknowable in the grand scheme of life. So ang buhay kasi natin, di ba, parang anino lang, parang isang bulaklak na natutuyo, nalalanta, parang isang damo,
parang isang hangin mga kasombreros na gano'n lang kabilis, na gano'n lang katindi. And imagine natin yung mga tao sa Biblia, greatest men and women in the Bible, chapters lang, yung isang page lang minsan isang sentence lang, minsan 2 sentences lang sa Biblia na record sila mga kasombreros. Ganun po kaikli ang buhay ng tao. And but well, of course, no, iba yung mga tao sa Biblia, yung mga tinawag ng Panginoon ay ibang usapan po yun kasi nakatala sila, no, naisulat sila mga kasombreros sa Biblia, and they were chosen, no, they were blessed to be called by God, and then gawin yung mission nila sa mundong ito mga kasombreros according to the plan of God. So ang verse na ito ay nagka-convey sa atin ng napakahalagang mensahe about sa totoong halaga ng wisdom, compare natin sa material wealth, and then yung buhay ng tao na kagaya nga lang ng anino mga kasombreros. So understanding the wealth, yung ating desisyon, ang ating wisdom, dapat ang ating mga plano, choices mga kasombreros ay driven by wisdom mga kasombreros. So hindi tayo mapapadalos-dalos, kasi ang taong padalos-dalos ay walang wisdom, no? Hindi mo na nag-iisip, hindi mo na sa stop or umupo and then try to analyze and meditate and plan mga kasombreros. So ganun po yung kahalagahan ng wisdom talaga. It highlights the importance of having wisdom, understanding, and knowledge in making decisions and navigating the complexities of life. Napaka-complex talaga ng mundo, no, ng buhay natin. Napaka-complex po ng ating pamumuhay dito sa mundo in general, kasi araw-araw meron tayong problema, may challenges, and hindi natin kasi malalaman yung worth natin, yung halaga, yung purpose ng buhay kung hindi tayo nakatuon at hindi sentro si Lord sa buhay natin. Para tayong isang sanga na nakahiwalay sa kanyang puno, no? Ang sanga nakahiwalay sa kanyang puno ay namamatay mga kasombreros, kasi nga hindi na siya naka-attach dun sa puno. So at sa sanga mga kasombreros. So parang ganoon din ang buhay natin kapag wala tayo sa Panginoon, wala tayong time sa pagbibiliya, wala tayong time sa pag-pray, wala tayong time sa paggawa ng kanyang gawain in general mga kasombreros, ay para tayong naka-detach mga kasombreros, para tayong cellphone na nalobat na walang charger. So ganun mga kasombreros, walang energy, so hindi tayo na-energize mga kasombreros or nare-re-energize. So wala, kasi useless tayo mga kasombreros kapag wala po ang Panginoon sa ating buhay. While wealth can provide comfort and luxury, it is wisdom that truly empowers us to make choices that lead to fulfillment and well-being. So ganun, maraming tao ang nabubuhay sa karangyaan pero hindi nila alam ang totoong buhay, no? Hindi nila alam ang totoong meaning ng buhay at purpose ng buhay. Marami ang nabubuhay pero hindi nila alam ang meaning at purpose ng buhay mga kasombreros. With wisdom, we can discern what truly matters, prioritize our values, and make decisions that align with our deepest desires as we consider the different paths we can take in life. So ang buhay talagang kailangan mo talaga ng wisdom, no? Para kang isang baby na walang guide ng magulang, walang nag-aaruga, walang nag-guide, nagka-counsel, nag-advise, nagpapaalala. So parang ganun mga kasombrero. So ang batang 2 years old, 4 years old, 5, 10 years old, kapag wala po yung magulang ay parang isang bulag, parang isang taong walang direksyon, palaboy-laboy in general. So ito po ay tawag dito, ang verse nito ay part po ng broader theme ng Ecclesiastes mga kasimberos, na kung saan si King Solomon ay nag-explore sa vanity at fleeting nature ng worldly pursuits. So fleeting, ibig sabihin po ng fleeting ay temporary, hindi po siya lasting or walang eternal value. Although kailangan natin kapag tayo pa ay nabubuhay, let's say we are working with the Lord, we have faith, we live by faith mga kasimberos sa ating Panginoon, at saka nagsisikap tayo para sa kanyang ikaluluhati, that's the best, and yun yung fulfillment ng ating purpose. Pero kapag ikaw ay nabubuhay lang para kumain, para magtrabaho, para maka-earn ng pera, para makapagpundar ng ganito, para makagpunta sa gantong destination, gantong travel, gantong mga gamit, gusto mong maangkin, without God as your top priority mga kasimberos, everything is meaningless. Para kang nag-multiply ng 1 million times negative 1 is equals negative 1 million mga kasimberos. So ito po kasi ay sabi dito na during the few and meaningless
days they pass through like a shadow. So nagpo-portray itong shadow ng buhay na kumapa para siyang hindi siya kumapa forever kasi ang shadow, di ba, pag may ilaw na or pag madilim na, so nawawala yung shadow. So yun po yung kaibahan. Kapag tayo po ay nasa darkest moment ng ating buhay, ang shadow natin nawawala, di ba? Pag sa madilim, hindi natin nakita yung ating anino. Pero pag ang Diyos po natin ay present, no, sa liwanag, at saka siya po ay kasama natin sa darkest moments ng ating buhay. Let's say, may mga challenges tayo, so ganun ang kaibahan mga kasunod. So, ang buhay natin parang isang anino, no? Nawawala, nawawala, nandyan. Pero, yun nga, no? Suma total po, ang verse din po na ito ay talaga nagsasabi talaga as the book itself, no? The book of wisdom, mga kasunod, no? Apart from Proverbs, and then, kasi dalawa lang tayo, no? Main books of wisdom sa Biblia, itong Proverbs at saka yung Ecclesiastes. So, truth, katotohanan, wisdom, mga kasambreros, no? Lalo po yung Proverbs, talagang tuturuan tayo ng spiritual counsel, practical counsel, and then reality, no? Truth talaga, mga kasambreros, about sa buhay. Actually, yung Proverbs, ano na yun parang all-in-one na rin siya, mga kasambreros. Kung kaya ako sa inyo, ay basahin niyo po talaga yung Book of Proverbs, mga kasambreros. So, the purpose of our life is to fear God and keep His commandments. We align ourselves with His will and fulfill the ultimate purpose for which we have been created by doing so. So, ang fear na ito ay hindi po yung takot na parang pulis, ha? Andiyan si Sir. So, hindi po ganun, mga kasambreros. Ang takot po na ito ay divine, holy. Yung fear na nag-create pa ng love, no? Hindi siya driven ng kumbaga pa ng law, but driven of love, mga kasambreros, or driven by love yung fear na ito. Kung kaya tinatawag itong divine love or holy love, mga kasambreros sa Panginoon. So, as an application, isipin natin yung mga times na nasa trabaho tayo, nasa bahay, doing family plans, for example, kung pa na hindi natin iniisip, minsan talagang nandyan na lang bigla-bigla. So these moments remind us that control is an illusion. So Ecclesiastes 6:12 teaches us to accept the uncertainties of life and trust in a higher plan. So ang higher plan na ito ay yung nasa taas, mga kasambreros. So under the sun, tayo po ay mga nilalang, no? Mga mortal beings, mga kasambreros. Pero ang Diyos po natin ay makapangyarihan, and tayo lang po ang inaantay ng Panginoon na mag-spend time, no? Magbasa, and then ay isa pamuhay ang kanyang salita, mga kasambreros, sa ating pamilya and sa ating buhay in general. Alright, so po sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, in the mighty, holy, sweet, and wisdom, no? Mga kasambreros, ilaki po talaga natin ang wisdom. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga surasan pa, alam po.